Sama-sama tayong magiging saksi! Tuloy-tuloy ang ating pagsaksi sa kalsada palabas ng Metro Manila, bus terminal at pantalan ngayong Miyerkules Santo. Ang pinakabagong balita mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, North Luzon Expressway at Batangas Port. Ihatid po namin maya-maya lang. Iganunahin natin ang NLEX kung saan nagkaroon ng pagbagal ng daloy ng trapiko kani-kanina lang. At mula sa NLEX, saksila si James Agustin. James, kamusta na? Igan Pia, hanggang sa mga oras na ito ay may pila pa rin ng mga sasakyan at mabagal ang usad sa cash lanes ditong Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Para sa mga kapuso naman natin na may RFID ay maluwag dun sa RFID lanes. Malayo dun sa sitwasyon na naabutan natin dito sa Toll Plaza kanina. Pero may ilan tayong mga kababayan na hanggang ngayong gabi ay nasa iba't ibang bus terminal pa rin sa Cubao. Umaasa na makakakuha sila ng ticket dahil fully booked na ang maraming biyahe. Pasado alas 7 ng gabi, dagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao. Si Gestoni na biyaheng Camarines Sur kasama ang mga katrabaho, umaasa makakakuha ng ticket. Mahirap, lalo na ngayong Holy Week. Mahirapan talaga, maraming pawing probinsya. Maghanap kami, meron naman yan, masasakayan mamaya. Magtsatsaga na mag-antay. Ang ibang pasahero hapon pa nakapila, pero gabi na wala pa rin silang ticket. Tulad ni Jelly Ann na pauwing Camarines Norte. Magtsatsaga po kasi uuwi kami. Wala naman kaming choice. Kailangan namin magtsaga. Gano'ng kahirap para sa inyo? Sobra ko. Kanina pa kami pagod. Wala kami maupuan. Fully book ang biyahe ng air-conditioned buses patungong Camarines Norte at Camarines Sur hanggang March 29. May mga ordinary bus naman para sa mga chance passenger. Pila rin ang mga chance passenger sa bus terminal na ito. Fully book ang mga biyahe patungong Baguio, Zambales at Pangasinan. May mga extra bus naman na babiyahe dahil nakakuha sila ng special permit sa LTFRB. Samantala, bandang alas 8 ng gabi, mabagal ang usad ng mga sasakyan pa northbound, papalapit ng Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway o NLEX. Ang tail end umabot na sa Bagong Barrio Overpass. Sa mismong toll plaza, mabagal ang usad ng mga sasakyan na nakapila sa cash lanes. May pila rin maging sa RFID lanes. Ayon sa pamunuan ng NLEX, may isang aksidente na naitala kaninang alas 5 ng hapon sa area ng Balagtas northbound. Wala naman daw nasugatan at agad na natanggal ang 3 sasakyan na aksidente. Umabot din sa 43 sasakyan ang nasiraan sa expressway ngayong araw na kinilangang hatakin sa pinakamalapit na exit. Samantala, Igan Pia, ito nakikita nyo na pila ng mga sasakyan ay lahat po yan ay sa cash lanes nitong Balintawak Toll Plaza. Kung tutusin po ay nabawasan na yan kumpara kaninang hapon hanggang ngayong gabi. At pagkatapos naman po dito sa Balintawak Toll Plaza ay makakaranas pa rin ang pagbagal ng daloy ng trapiko ayon sa pamunuan ng NLEX hanggang sa area ng Mekawayan, Bulacan. Pero paglagpas nun ay maluwag na daw po ang daloy ng trapiko. Samantala, libre din po ang towing service para sa mga Class 1 vehicles sa pinakamalapit na exit hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo. Diyan muna yung latest mula dito sa North Luzon Expressway. Para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi. Dagdag naman ang mga bus na patungong Bicol sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Saksi live si Jamie Santos. Jamie. Igan, habang palalim ang gabi, mas dumarami ang dumarating na pasahero dito sa PITX ngayong Miyerkules Santo. Sa entrada pa lang ng PITX, pila na ang mga pasahero. Mahigpit ang security inspection sa mga bagahe. Ang ibang bagahe, pinapaamoy pa sa mga canine dogs. Simula nitong March 22, nasa 55 ang mga nakukumpiskang ipinagbabawal na gamit sa terminal. Tulad ng butane, gunting, kutsilyo, cutter, itak at iba pa. Ang ina naman sa inabutan naming pasahero dito sa PITX, mas maagang nagpunta rito kahit pang pasado alas 8 ang biyahe pa Camarines Norte. Alas 5 pa lang ng hapon, nandito na sila sa terminal. Inasahan na raw kasi nilang ngayon ang dagsa ng mga pasaherong pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Para po hindi mahirapan. Walang trabaho pa rin, 4 na araw. Kaya umuwi muna.
Bagaman ngayong Miyerkules Santo ang inaasahang dagsa ng bulto ng mga paserong uuwi ng probinsya, hindi naman nahirapan ng ilang nakausap namin na ngayong araw lang bumili ng tiket panaga. Saglit lang po yung pagbili ng ticket. Opo. Hindi pa daw po fully booked. Hindi pa naman. Ayon sa pamunuan ng PITX, handa ang mga bus sa terminal para sa ligtas na paglalakbay ng mga pasahero sa kanilang destinasyon para sa Holy Week. Bagaman fully booked na raw ang mga biyaheng pa Bicol, nagdagdag raw sila ng mga bus. Nag-add po tayo actually ng mga bus units para po ma-augment yung mga pasahero nating darating. No? So for Bicol, Visayas and Mindanao, nagdagdag tayo ng 82 units para po ma-accommodate natin lahat. Wala rin daw pagtataas sa ticket sa terminal. Kung may maningil man daw, agad na i-report sa kanilang tanggapan. Wala daw kasing pinahintulutan ng LTFRB na magtaas ng kanilang pamasahe. Bawal po yun magtaas no, dahil hindi po yan napayagan ng LTFRB. Na-check nga po natin yung pasahero na yun na nakabili ng mas mahal na ticket. Actually, ang nabili nyo po kasing ticket ay mas luxury bus po. So may CR po, kaya hindi naman po siya nagtaas. Para tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga pasahero sa terminal, bukod sa security ng terminal, may assistance desk pa ang PNP rito. Igan, inaasahan ng pamunuan ng PITX na aabot ng 200,000 passengers ang darating dito sa terminal ngayong magdamag hanggang Huwebes Santo. As of 9 p.m., nasa 178,402 passengers na ang dumating dito sa terminal. At live mula rito sa PITX para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mahabang pila naman ang sumalubong sa mga pasahero at sasakyan na sasampa sa Roro sa Batangas Port. At may kinumpis ka rin mga patalim, mga gamit na madaling magliyab, pati hilaw na karne. Saksi live, si Denise Abante ng GMA Regional TV, Southern o Balita, Southern Tagalog. Denise? Pia, mag-aalas 8 na ng gabi kanina at hanggang sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasaherong magtatawid dagat dito sa Batangas Port. Kasabay nga ng buhos ng mga pasahero kanina, nagsagawa ng inspeksyon ng PNP Calabarzon sa loob at labas ng Pantalan. Magtatalaga rin sila ng assistance desks dito sa Batangas Port. Mas pinahigpit pa ang seguridad sa Batangas Port ngayong dagsa ang mga biyahero. Naka-maximum security na rin ang PNP sa loob ng Pantalan, katuwang ang pamunuan ng PPA-PMO Batangas. Naka-deploy sa iba't ibang kalsada, simbahan at iba pang place of convergence ang mahigit 7,000 na pulis. Generally peaceful. Wala namang mga major incidents na nangyari. But then, Wednesday pa lang ngayon, meron pang Huwebes, Biyernes, Saturday and Sunday. So, ang inyong kapulisan dito sa Southern Luzon, particularly dito sa Police Regional Office 4A ng Calabarzon, maximize yung police presence or police visibility sa mga tourist destination, and na-identify na rin natin yung mga simbahan na pinupuntahan ng mga kababayan natin pagdating ng Semana Santa. And meron din tayong 2,000 plus na mga volunteers, no? Kasama din yung mga barangay tanod, to include itong mga kasamahan natin sa EFP, meron din tayo sa BGMP. Mahaba ang pila ng mga sasakyang sasampa sa Roro sa labas ng Batangas Port kaninang umaga. Pila rin ang mga pasahero pagpasok sa Passenger Terminal Building. Mabuti na lang, online nag-book si Aaron para sa kanilang summer pasyal sa Puerto Galera. Expected na po na marami po talagang uuwi sa kanilang probinsya, kaya po, yes po, mag-walk-in. Kaya mas okay po na mag-online booking po para less hassle po. Ngayong Miyerkules Santo ang huling araw ng pasok o trabaho ng maraming empleyado. Baga-bagahe pa rin ang bitbit ng mga magbabakasyon. Pero si Francis, natuto na raw sa mga nagdaang biyahe niya. Kaya isang backpack lang ang dala niya, Papinamalayan, Oriental, Mindoro. Merong ganun, na sumasabit yung nalalaglag, ganun. Mula nitong linggo ng palaspas hanggang Martes Santo, pumalo sa mahigit 31,000 na mga nagtawid dagat ayon sa PBA. Ayon sa PPA Batangas, may biyahe pa rin ang mga barko hanggang sa Biyernes Santo. Magkipag-cooperate tayo doon sa security measures na pinatutupad para po sa ating pong seguridad, kaligtasan. At sinisiguro naman ang pamunuan ng Philippine Ports Authority na magiging maalwan
ang inyong karanasan. May nakumpiska pa ring hilaw na karne sa Pantalan na mahigpit na ipinagbabawal kasama ang mga patalim at combustible items. Paalala naman ng Philippine Coast Guard sa mga pasaherong nagvi-video habang naglalayag, iwasang pumunta sa gilid ng barko para iwas disgrasya. Sabihan na rin po namin yung mga crew na bantayan po yung kanilang mga pasahero na mag-ikot. Kaya ayon sa Philippine Coast Guard, as of 6 p.m. kanina, mahigit 31,000 outbound passengers na, habang 21,800 passengers na dito sa Batangas Port. Bukas hanggang sa mga susunod na araw, inaasahan pa ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Pantalan. At live mula rito sa Batangas Port para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Nagdulot ng baha sa ilang bahagi ng Baguio City ang ilang oras sa pagbuhos ng malakas na ulan. Sa City Camp Lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry, 14 na sakyan ang nalubog sa baha dahil sa pag-apaw ng tubig sa siltation dam. Umabot sa 7 talampakan ng lalim ng baha. At nakikitang sani ng baha, bumarang basura sa drainage. Kada linggo naman naglilinis sa siltation dam, kaya paniwala ng barangay na anod patungo sa kanilang lugar ang basura galing sa ibang barangay. Sa ngayon humupa na ang baha. Hindi na rin muna pinapayagan ang pagpapark malapit sa siltation dam. Arestado ang 6 na suspect na nagpapanggap umanong opisyal ng gobyerno para makapang-scam. Nagpapakilala umano ang mga suspect na konektado sa NIA, DPWH at DBM. Saksi, si John Consulta. Walang kawala sa mga tauhan ng NBI-NCR ang 6 na suspect sa umano'y tangkang pang-i-scam sa Mandaluyong City. Na-recover sa operasyon ang 500,000 pesos na mark money at mga blueprint para sa proyektong ginagamit ng grupo sa kanilang modus. Ayon sa NBI, nagpapanggap ang mga suspect na mga opisyal ng gobyerno para mapakagat ang kanilang target sa scam. Organize yung grupo nila kasi doon sa grupo nila may nagpapakilalang taga NIA, may nagpakilalang taga DPWH, may nagpakilalang piskal, tapos taga DBM. Tapos may dala-dala silang dokumento. Napag-alaman din ng NBI na ang dalawa sa mga iniresto may patong-patong na kaso ng estafa at arrest warrant dahil sa kasong paglibag sa bouncing check law. Sinubukan namin kunan ng payag ang mga suspect pero tumanggi sila. Nakumpirma ng NBI na totoong may dam project ang National Irrigation Administration kaya iniimbestigahan nila kung sino ang kasabwat sa paglabas ng project na ipapabidding pa lang. Ayon sa National Irrigation Administration, di konektado sa NIA ang sinuman sa narestong suspect ng NBI. Nagabala ang NIA sa publiko na mag-ingat at i-report agad sa mga otoridad ang ganitong mga alok. Kinundina naman ng DBM ang anilay panloloko sa publiko. Panghihikayat nila magsumbong agad sa mga otoridad. Kakasuhan na natin sila ng stapa saka usurpation ng official functions. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. On time ang karamihan sa flight sa lahat ng terminal na NAIA ngayong Miyerkules Santo. Pero sa NAIA Terminal 2, pansamantalang nawala ng kuryente kanina. Saksi si Ian Cruz. Derko naman ang loob ng NAIA Terminal 2 pero kanina nagsilabasan ng ilang naka-check-in na para magpalamig. It's really hot, yeah. Honestly, also we are not dressed properly like to be inside. It will be better to have a shorts and flip-flops. Super init. Kasi may may power interruption. Hindi naman namin alam kung anong reason. Panay ang paypay ng mga nasa loob. Ayon sa Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority, nag-trip ang power breaker. Generator muna ang ginamit para sa mahalagang functions ng terminal, hindi kasama ang aircon. It's really because of the heat index. Now, itong heat na to, trinato siya ng ating circuit breaker as a high power load. No? So because of that, nag-activate siya, dinisconnect niya yung ating linya ng kuryente, kung kaya't nag-kick in ang ating mga generator sets. No? Naibalik din ang kuryente sa terminal bandang alas 3:30 ng hapon. Kanina umaga, bumisita doon ang Transportation Secretary at binati niya ang pagiging on-time ng karamihan ng flights habang naroon siya. 86.8% no, ang on-time performance ng mga airlines. No?
Terminals 1, 2, 3, and 4. And sana masustain natin to ngayong buong Holy Week. Inaasahang madaragdagan pa ang mga pasahero na pumalo na sa halos 400,000 mula Palm Sunday hanggang kahapon. Sa Boracay naman, ipinagbawal muna ang beach party, fire dance at ilan pa aktibidad sa gabi bilang paggalang sa Semana Santa. Bawal din ang pagpapatugtog mula alas 6 ng umaga ng Biyernes Santo hanggang alas 6 ng umaga sa Sabado de Gloria. So yun, wala po talagang noise yun dyan at saka lahat ng mga disco bars po ay close po siya. Pero pagdating naman sa mga bars natin and restaurants, open naman po siya but in minimal sounds po. Sa daytime activities muna bumabawi ang ilang turista. Running, sa swimming pwede. Yung mga kayak, gano'n, yung mga crystal, gano'n. Yun yung gusto natin. Yes. Yeah. For photo off. Naka-full alert status na ang Balay Police. Meron po tayo naka-assign po dyan ng mga traffic enforcers, then yung pag-iinom sa labas ng beach na yun, magdadala ng mga bottled drinks po sa along the beach po. Hindi po. Mahigit 100,000 turista naman ang inaasang aakyat sa Baguio ngayong Holy Week break. Pinag-iingat ang publiko sa mga modus gaya ng pickpocketing at bag slashing, pati sa mga online booking scam. Para maiwasang maging biktima, bisitahin ang Baguio Visita social media account o website para sa listahan ng mga lehitimong transient and hotels. Team Staycation naman sa Metro Manila ang pinili ng ilan ngayong Semana Santa. Mas okay naman po dito kaysa umuwi pa kami ng province kasi jahe po sa traffic, dagdag pa parang pamasahe. Pwedeng pagsabayin ang pagdarasal at pamasyal sa Rizal Park sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. May interactive stations of the cross sa may kanlungan ng sining. May mga silid din kung saan maaaring pagnilayan at pagsisihan ang mga kasalanan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Isinailalim na rin sa state of calamity ang lalawigan ng Cavite dahil sa pertussis outbreak. Ikalawang lugar na ito sa bansa kasunod ng Iloilo City at ikatlong lugar na nagdeklara ng outbreak kasama ang Quezon City. 36 na kaso ng pertussis o whooping cough ang naitala sa Cavite Province. Nauna nang sinabi ng Department of Health na pwedeng panlaban sa sakit ang pagbabakuna pati sa mga sanggol na edad 6 na linggo o 6 weeks old. Nagpaalala rin sila na iwasan muna ang paghalik sa labi ng mga sanggol bilang pag-iingat sa pertussis. Magsisimula na ang 5 taong tigil operasyon ng mga istasyon ng PNR sa Metro Manila para bigyan daan ang pagtatayo ng North-South Commuter Railway. Pero ano nang mangyayari sa mga empleyadong apektado ng tigil operasyon? Saksi si Rafi Tima. Ito na ang mga huling tren na aalis mula dito sa makasaysayang PNR Tutuban Station sa Maynila. Simula bukas hanggang sa susunod na 5 taon, wala munang makikitang ganitong eksena dito. Gagawin ng tigil operasyon para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway na magdudugtong sa Clark Freeport Zone at Metro Manila hanggang sa Calamba sa Laguna. Humihingi po kami ng paumanhin at humihingi kami ng konting pasensya sa ating riding public. Bilang pamamaalam, sumakay ang mga empleyado at kanilang mga pamilya sa isang tren na biyaheng Alabang at umikot pabalik ng Tutuban Station. Bukod sa mga pasahero, sila ang lubos na maapektuhan ng pagsasara, lalo na ang mga nasa operations. Ang mga mawawalan ng trabaho, hinikayat na lumipat sa PNR Bicol. Pwedeng i-recommend within the DOTR family sa mga iba-ibang ahensya. Nagpapasalamat ako sa inyong matagal na paglilingkod sa PNR, no? And we look forward to be working with you in the other rail system of the OTR. Nakakalungkot man po, talagang ganun po. No choice kami, magre-resign, maghanap na lang ng opportunity na trabaho. Ang mga pasaherong araw-araw gumagamit ng PNR, nalulungkot din sa 5 taong pagsasara ng tren. Malaki po sa tulong tong tren sa amin, sir. Yung pamasahe, mura lang. At saka, mas maganda magbiyahe sa tren, sir. Malaking kapite rin talaga dahil 24 lang, Alabang to Tutuban. Samantalang ko sa bus 50. Pansamantalang kapalit naman, ang inisyal na 25 bus na inaprobang bumiyahe sa ruta ng PNR. Oras na matapos ang North-South Commuter Railway,
Kakayanin na raw ng bagong train system na mag-accommodate ng hanggang 800,000 pasahero araw-araw kumpara sa 30,000 kada araw ngayon. At ang mga lumang tren, riles at mga estasyon tulad dito makikita dito sa Tutuban, mapapalitan na raw ng mga high-tech, mas mabibilis at mas modernong pasilidad na papantay o hihigit pa sa mga modernong train system sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Sa eksklusibong video na nakuha ng GMA Integrated News, kita ang pagbangga ng balkon ng Philippine Coast Guard sa isa sa mga balkon ng China sa gitna ng RORE mission patungong Ayungin Shoal. Sinabi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nagkaroon umano ng gentleman's agreement sina nooy Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping tungkol sa West Philippine Sea. Saksi, sina JP Soriano at Marisol Abduraman. Ang malabagyong lakas ng tubig mula sa pang-water cannon ng China nitong Sabado. Bakas pa rin sa tindi ng pinsalang tinamo ng Unaiza May 4. Basag ang mga salamin, tuklap ang bubong at sira ang dingding. Nasira ang halos lahat ng bahagi ng resupply vessel mula sa kusina at tulugan ng crew. Ito yung biniting area niyo, sir. Pati makakapal na kahoy na nagsisilbing pose sa daanan sa gilid ng Unaiza May 4, bumigay. Sir, anong sukat po nito? 4x4. 4x4 na. 4x4 na raw to, pero ayan bumigay pa rin. Sa lahat ng parte ng barko na nasira, itong bridge ang pinakanapuruhan. Nasira kasi ang kanilang CCTV monitor, mga camera, at ang mga navigational equipment. Gaya na lamang nitong GPS, radar, gayon din ang mga radyo at mga satellite phone. Kaya sa ngayon, hindi na muna ito mapapakinabangan. It's not seaworthy. Dahil nga, nakita nyo naman na talagang sirang-sira. 46 meters ang haba at 7.29 meters ang lapad ng Unaiza May 4 na inumpisahang gamitin itong nakarang taon para sa humanitarian mission ng iba't ibang ahensya at sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero matitenga rin ito sa ngayon gaya ng iba pang Unaiza May. Naayos rin natin yung Unaiza May 1. Nung nakaraan ay nagkaroon rin ng mga damages. Nung nga pong kami ni Admiral Carlos ang sumakay, binangga kami sa likod. So, may damage rin. Hindi ko masasagot yan. The Chinese Coast Guard is really causing damages to our supply boats. Pero tuloy pa rin daw ang mga resupply mission. Pagtulong-tulong kami kung paano natin gagawin yung mga susunod na mga resupply missions such that maiwasan natin yung mga ganitong insidente na merong nasusugatan. Tuloy-tuloy po yung presence ng ating mga uniformed personnel dito sa West Philippine Sea. At nababantayan natin yung ating sovereignty and our sovereign rights. Abangan ang susunod na kabanata. No, we cannot divulge it. Sa loob ng ilang oras na patintero sa dagat sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China kasama ang Unaiza May 4, ang PCG vessels na BRP Cabra at BRP Sindangan. Ayon sa PCG, alas 5:30 ng umaga nagsimula na ang pangaharang ng China Coast Guard at Maritime Militia sa dalawang PCG vessel. Pasado alas 8 ng umaga, tanaw ng mga barko ng Coast Guard nang simula ng bombahin ng tubig ang Unaiza May 4. At first, by 8 o'clock, the intention was only to drive away the Unaiza May, to sway her from her path. Kumbaga, ilalayo siya away from moving closer sa Ayungin Shoal. Now, after 10 minutes, by 8:10, we already saw China Coast Guard vessel 21551 doing the direct shot ng water cannon towards UM4. Umabot sa 8 direktang patama ng water cannon ang tinamo ng Unaiza May 4. At dito nagpumilit magpumiglas ang mga barko ng PCG. Sa isang punto, aksidenteng nabangga ng BRP Sindangan ang nakaharang na barko ng China. Hanggang sa huli, maging ang pag-rescue sa mga crew ng Unaiza May 4 na lubhang napinsala na
pilit pa ring hinarang ng China. When BRP Sindangan arrived there, once again, the Chinese Maritime Militia, together with the Chinese Coast Guard, entrapped itong BRP Sindangan. That's why it's not Sindangan that was able to rescue Oneida May 4. It's BRP Capra. Isa lang daw ang mitya ng marahas na pang-water cannon ng China ayon kay Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. No? Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipinas, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala ring gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winater cannon kasi taliwas yun sa kasunduan na status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair ng Sierra Madre. Ganito rin ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng China na nakausap kamakailan ng GMA Integrated News. Tumanggi siyang mapangalanan pero anya, kasama sa kasunduan ni Duterte at Chinese President Xi Jinping na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin Shoal para magdala ng pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalo sa BRP Sierra Madre. Wala rin daw dapat kasamang mga journalist. Sabi ng National Security Council, hindi nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinabi ni Roque. Dapat daw siya ang magpaliwanag sa statement na ito dahil kung totoo man, ito ay lumalabag sa ating soberanya. Kung meron man daw na kasunduan, binabawi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi na pangako di umano ng Pilipinas sa China ay walang silbi dahil wala itong legal na basihan. Hiningan namin ang reaksyon ng Department of Foreign Affairs pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nauna naman nilang sinabi na may mga isinumiteng proposal ang China sa Pilipinas kamakailan kaugnay sa pagsasagawa ng mga RORE mission patungong BRP Sierra Madre. Hindi ito idinetali ng DFA pero tinanggihan daw nila ito dahil labag sa interes ng Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa gitna ng tag-init, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. At naranasan din yan maging sa Bataan. Walang bagyo pero ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang dahilan ng ulan na nagpabaha pa sa ilang kalye sa Valenzuela. Paliwanag ng Pag-asa, posibleng mabuo ang makakapal na ulap na tinatawag na cumulonimbus cloud kapag matinding init sa umaga o tanghali. Ito ang pinagmumulaan ng thunderstorms. At pwede rin yung magdulot ng hailstorm o pag-ulan ng yelo tulad ng naranasan kanina sa Sagada Mountain Province. Posible pang maulit ang thunderstorm sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, sa gitna yan ng umiiral na tag-init. Kanina umakyat sa 48 degrees Celsius ang heat index sa Rojas, Capiz. Pinakamataas mula nang ideklara ang tag-init. 47 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, habang 44 hanggang 45 degrees Celsius sa iba pang probinsya. Sa forecast ng Pag-asa, magiging mainit din sa Huwebes Santo at Biyernes Santo sa ilang lugar sa bansa kabilang ang ilang bakasyunan. Posibleng umabot yan sa mahigit 40 degrees Celsius, kaya huwag pong kalimutang magbaon ng maruming o maraming tubig at payong. Base naman sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon, Southern Luzon, pati na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sinusulit ng ilang Kapuso Stars ang kanilang Holy Week vacation sa iba't ibang bansa. Alden Richards at Catherine Bernardo muli nagkita kasamang co-stars nila sa pelikula. Ating saksiyan! Reunited sina Joy at Ethan ng Hello, Love, Goodbye sa birthday party ni Catherine Bernardo. Nagumanap bilang si Joy, spotted ang ilang sa kanyang co-stars gaya ni Alden Richards. Nagumanap bilang si Ethan. Very dashing din ang birthday girl si Catherine in her white Mark Baumgartner costume. Matchy-matchy pa ang kanyang damit with shells sa beach theme party ng aktres. Sa
sa mga hindi naman nakapanood ng Firefly sa big screen, may good news. Dahil this April 30, mapapanood ng MMFF 2023 Best Picture sa streaming app na Prime Video PH. Bukod sa Best Picture, nakuha rin ng Firefly ang Best Screenplay at Best Child Performer sa MMFF 2023 Gabi ng Parangal. Pang-K-drama ang IG snaps ni Bea Alonzo sa kanyang Holy Week trip sa South Korea. Certified IG-worthy ang pics ni Bea sa kakaibang library na nasa loob ng isang mall. Board the food trip naman ang Singapore trip ng real-life couple na sina Gabby Garcia at Khalil Ramos. Giving crash landing on new fields naman ang Switzerland trip ng newlywed couple na sina Benjamin Alves at Chelsea Robato. Capture din ang sweet moments sila sa Italy. Going local naman, si Pulang Araw star Sanya Lopez dahil sa Boracay ang napili niyang Holy Week destination. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Makaigan, naway maging ligtas at makabuluhan ang inyong paggunita sa Semana Santa. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si PR Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.